Ito yung kaldag na segunda tsaka tersera. Kasi yung synchronizer dito na kumakayod sa ibabaw ng ipin na ito. Hindi na dito sa com. Kaya hindi siya nasisynchronize. Tingnan nyo. Ayan na yung tama niya. Tumatama na siya. Sabi sagad na. Pwede siguro hasain. O hasain para pumasok pa ng mas pasok. Pero kailangan itong ipin na ito itaas mo ng konti para hindi siya, ayan ganyan yan oh. Sagad oh. Wala, hindi nahihinto, hindi napepreno dahil dito na siya nakasabit sa muka surface nito, hindi na kumakagat sa gitna. Ngayon papalitan ko yan, tingnan nyo yan, kitang kita yung tama oh. Hindi na siya tumatama na rin, tumatagis na rin sa ibabaw na rin, hindi na doon sa ngipin. Ngayon namulat lang ako sa scrap. Ito kita nyo yung scrap oh. Tingnan nyo, linaw na linaw, walang kayod. Ibig sabihin masikip pa itong loob na ito, pwede pa ito dito, pero hahasain ko na rin para mas lalong lumayo pa ng konti para maiwasan na yung pag ano. Ayan, may konting job kailangan hasain ko talaga para pumasok pa siya, pagpasok niya kakagat siya, hindi yung ganung kanipis na baka na naman sumayad na naman to sa segunda tersera. Kasi lagi naman sa segunda tersera ang problema ng bus coaster. Kung ano, kung hindi itong ngipin, yung needle bearing dito ang nasisira, eh itong synchronizer na itong sumasabit dito sa gilid na ito. Kaya nag-eksperimento tayo kung paano maganda. Pero ito sigurado naman to na trabaho para safe. Ito lang yan. Ito. Sabit dito para pumasok dito at kumagat yung ipin na ito dito. Yung parang synchronizer. Ito yung parang nagsisilbing clutch niya para hindi kaldag pagka kinakambyo. Yung tunog maingay pagka kinakabyo para mag-synchronize yung ipin. Pagpasok mo ng ipin, suabe. Yan lang. At bubuuin na natin itong gear na ito. Dito. Ano lang, pulot-pulot lang ang mga pyesa. Pulot-pulot lang. Meron naman akong stock doon na pwede kong pagkuhanan na pagkahuyan. Makayahan pa ng paraan to para makatipid naman. Para mapasahod naman kami, laging baka mahal mo, ma-promote pa ako dahil sa katipiran ko. Okay?